Tom, I miss you so much, baby. His voice was a bit harsh when we stopped kissing. Kinagat ko ang ibabang labi. Ramdam ko ang konting pamamanhid nito dahil sa tagal ng naging halikan namin. Tumitig ako sa mukha niya. He had slightly dark circles around his eyes. You look exhausted. Magbihis ka muna para makapagpahinga ka. Sabi ko at hinaplos ang pisngi niya. Hinawakan naman niya ang kamay kong humahaplos sa pisngi niya at saka hinalikan iyon. Later baby, okay? Let me just hug you first. Been waiting for this moment for a week. Pagkatapos ay patutulugin mo lang ako? Mahinang sabi niya sabay ayos ng higa sa tabi ko at saka yumakap ng mahigpit. Napapikit ako nang tumama ang mainit na hinangan niya sa leeg ko. Napangiti ako na makitang kumunot ang noo niya. Isn't he aware that he looked more attractive when he's doing that? Kung ganito lang magiging itsura niya sa tuwing naiirita, ay parang ang sarap-sarap na lang niyang galitin ang galitin. You told me, you're gonna tell me something. What is it? Umigpit pang lalo ang yakap niya sa akin. Umiling ako at nilaro ang buhok niya. Nakapikit na siya na halatang halata na antok na pero pilit lang na nilalabanan iyon. Later, okay? We'll talk later. Take a nap first. Sabi ko dahil alam kong kahit sabihin ko iyon sa kanya ngayon, I don't think makukuha niya kaagad dahil sa pagod at puyat. Tumungo siya ng dahan-dahan kaya sinilip ko ang mukha niya. Napangiti ako nang makita siya na nakapikit na at nagsisimula ng bumagal ang paghinga. Hinawakan ko ang braso niyang nakapatong sa tiyan ko at hinaplos-saplos iyon. I made sure that he is already asleep when I get off his bed and prepare to cook something. According to Nanay Rodora, Kieran loves seafoods, pero ang pinakapaborito niya ay ang bluefin tuna at buttered shrimp. Napangiti ako nang maalala noong unang beses siyang nag-dinner sa bahay. That was a very short notice invitation at hindi napaghandaan ni Mommy kaya she just prepared the easiest but one of the best recipes of Lola Vicky. Halos nakailang ulit siya ng rice at napansin ko na puro buttered shrimp lang halos ang kinukuha niya. Although naglagay din siya ng ilang mga veggies but he was more focused on the shrimp. Madalas iyong iluto ni Mommy, lalo na kapag may mga occasions, kaya kabisado ko na ang lasa at kung paano iyon lutuin. And of course, I'll be cooking also my specialty, which is stir-fry squid. I hope he'd love it too. I prepared and brought all the main ingredients at pasimple ko iyong inilagay sa fridge niya nang dumating ako. I am really planning to cook for him one of these days and this is the perfect day. Inabot ako ng halos 2 oras sa pag-prepare sa mga iyon. Sinilip ko si Kieran sa kwarto at nakita ko nakadapa na siya ngayon. Tulog na tulog. Medyo nakalaglag ang paa niya kaya lumapit ako para ayusin iyon. Nang mapatingin ako sa bandang mukha niya ay napalunok ako nang sunod-sunod at nag-iwas ng tingin. John, he look even hotter when he's asleep. Kung gwapo na siya kapag gising ay mas gwapo pala siya kapag tulog. This guy really got all the good genes of his parents. Kahit ang kakambal nitong si Natalie ay tila Diyos ang bumaba sa lupa. Naalala ko pa nung unang beses na ipakilala siya ni Honey sa akin ay natulala ako sa ganda niya. Hindi rin mahalatang kambal sila ni Kieran dahil malayo ang itsura nilang dalawa. They were more look like a sibling rather than a twin. But there were rumors circulating that she was aloof at guys and I really don't know why. Sa tipo niya ay hindi siguro iyon mauubusan ng bago manliligaw. Araw-araw. Pero hindi katulad ni Kieran ay wala pang nalilink sa kanya na kahit na sino. Maybe she was way more careful than her twin. Napahawak ko sa pisngi ko nang muling matitigan ang mukha ni Kieran. Ramdam na ramdam ko ang pag-iinit noon nang hindi ako makatiis at nilapitan ko siya para halikan ng magaan sa pisngi. Panigurado kung gising siya ay katakot-takot na pangaasar ang gagawin niya sa akin dahil sa pagnanakaw ko ng halik habang natutulog siya. Napairap ako dahil sa naisip. Lalabas na sana ako ng kwarto niya nang mapansin ko nag-vibrate ang phone niya para sa isang tawag. Sa takot na magising siya, inilapitan ko agad iyon.
Kumunot ang noo ko nang mabasa ang pangalan ng caller. It was Christy. At halos idikit ko na sa mukha ko ang screen ng phone niya para lang ma-check kung tama ba ang nakikita ko sa dulo ng pangalan nito. Her name has a heart emoji at the end. Tumas ang kilay ko bago inilagay sa silent mode iyon. Nanliit ang mga mata ko nang ibalik ulit ang tingin sa natutulog na si Kieran. Christy, heart pa ha? Mahinang bulong ko at saka inirapan siya at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Tumuloy ako sa isang room doon para makapag-shower. Nalalagkit ako dahil sa pagluluto at nagiinit ang ulo ko dahil sa tawag ni Christy. Why is she calling him? Alam din ba niya na ngayon ang uwi ni Kieran? Bulong ako ng bulong sa kalagitnaan ng pagsasabon ng katawan. Kanina ko pa iniisip ang pagtawag ni Christy sa kanya at ang heart emoji sa dulo ng pangalan nito. Inis na inis ako dahil kahit na maliit na bagay lang iyon ay pinapalaki ko na. But what's really with that darn heart emojis at the end of her name anyway? Babaero talaga, nakakainis. I tried to adjust the water kaya kinapa ko ang handle ng shower dahil puno ng sabon ang mukha ko. Nagulat pa ako nang may makapang kamay mula doon. Muntik na ako mapasigaw kung hindi ko lang narinig ang halakhak ni Kieran. Siya na ang kusang nag-adjust noon kaya agad na tumapat ako doon para maalis ang mga sabon sa mukha. Tumambad ka agad sa akin si Kieran na halos bukas na ang mga botones ng polo na suot niya kaninang bago matulog. Agad na napalunok ako. Paano ka nakapasok dito? Tanong ko agad nang makabawi. Hindi ko alam kung papaano ko tatakpan ang buong katawan ko cause I am fully naked in front of him. At bakit kailangan ko pantakpan samantalang nakita naman na niya lahat-lahat sa akin? You didn't lock the door, sweetheart. Nailing niyang sagot habang naghubad ng polo. Agad na tumambad sa paningin ko matipunong dibdib niya at malapad na mga balikat. Halos mapasinghap ako nang mag-flex sa mga muscles niya habang naghuhubad sa harapan ko. Bumaba ang tingin ko at nakita ko naka-boxers na lang siya. What the hell? Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya ay halos hindi niya iwanan ng tingin ng katawan ko habang naghuhubad ng polo. Napatagilid ako at nag-iwas agad ng tingin nang makita kong hinubad niya na ang boxer shorts niya. Nagsisimula na rin akong atakihin ng kakaibang kaba. Halos mapatalon ako sa gulat nang lumapit siya sa akin at patagilid na yakapin ako. I swallowed hard when I felt his hardness on my hips. Oh my God. Ang sarap naman ng gising ko ngayon. Nakangising sabi niya habang niyayakap ako na mahigpit at dinadala sa ilalim ng shower. Sabi ko mag-uusap tayo pagkagising mo. Nakairap na sabi ko nang makabawi at saka hinampas ang dibdib niya. Tumatawang hinalikan niya ako nang madiin sa pisngi. I'm sorry baby. I was immediately seduced when I saw you naked in my bathroom. Sabi niya at hinalikan ako ng banayad sa noo. When he cupped my face and showered me little kisses, parang bulang nawala ang lahat ng inis na nararamdaman ko kanina dahil sa tawag ni Christy at sa heart emoji sa dulo ng pangalan sa contacts nito. He smiled at me and then we exchanged hot kisses again under the shower. Who were you talking to? Curious na tanong ko kay Kieran nang bumalik siya sa kusina galing sa pakikipag-usap sa kung sino sa telepono. We were in the middle of our dinner when his phone rang. He looked so frustrated after the call and it was the very first time that I saw him that mad. His aura looked so different na mas gugustuhin ko na lang na manahimik at hintayin na lang siya kung kailan niya ulit balak magsalita. My uncle. Sagot niya na parang napipilitan lang. Pati ang paraan ng pagkain niya ngayon ay kakaiba. Kung kanina ay sarap na sarap siya sa pagkain, ngayon ay parang itinutuloy na lang niya iyon dahil nahihiya siyang magtira ng pagkain sa hapag. Maybe the rumors about him and his uncle were true. Nasabihin sa akin ni Love ang tungkol doon ay hindi ko gaanong inisip na nasa ganoong sitwasyon nga si Kieran. If the rumors about his uncle trying to ruin his image was true, that would be a big disappointment. Sarili niyang pamangkin na ibabagsak niya para lamang makuha ang gusto? Whose uncle? Usisa ko pa rin para lang magkaroon kami ng topic at para na rin subukang pagaanin ang loob niya.
He has one uncle and one aunt in his father's side, and two uncles in his mother's side. All of them are well-known business tycoons. Van, Alan Samaniego. Walang ganang sagot niya at ibinaba ang kutsara, tinidor at saka inabot ang baso para magsalin ng tubig. Tumangutango ako. Van Alan Samaniego is the eldest son of the heir of the Samaniegos, Val Samaniego. He was also the father of Boris. Van Samaniego's name is on top of those big names in the food industry. At merong balibalitang kumakalat sa opisina na gusto nitong mag-explore sa ibang industriya at ang napili nga nito ay ang constructions industry. Months from now ay ilalunch na ang bagong business ng mga Samaniego kasama sa daddy. Our construction business isn't doing well, kaya kaysa buwagin ang kumpanya ay nag-propose si Kieran kay daddy na emerge na lang iyon sa itatayo sana niyang motorcycle company. Kaya nabuo ang True Samaniego Construction and Motors Incorporation. Ipinagpatuloy ko ang pagkain habang patingin-tingin pa rin sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon ay nagsalin ulit siya ng tubig sa baso niya. Nakita ko na patingin siya sa baso kung walang laman at saka inabot iyon at sinalinan din. Hindi ko maiwasang mapangiti. Nakakunot ang noo niya at halatang bad trip pero inaasikaso niya pa rin ako. Hindi ko na naman maalis ang tingin ko sa kanya. Nakakahiyamang aminin ay kinikilig akong titigan siya habang siya ay walang kaalam-alam sa mga iniisip ko. Hanggang sa natapos kaming kumain na halatang wala pa din siya sa mood. Nakaupo lang siya sa isang high chair sa mini kitchen niya habang ako naman ay hinuhugasan ang kinainan namin. Natapos na ako at lahat ay tulala pa din siya, talatang malalim ang iniisip. I snapped my fingers in front of his face kaya natauhan siya. Gumagabi na at iniisip kong uuwi na lang dahil mukhang kailangan niyang mapag-isa. You done? Tanong niya at agad na patayo at marang hinawakan ang bewang ko. Kanina pa po. Tulala ka kasi dyan. Nakangusong sagot ko. Bumuntong hininga siya at saka marahang pinisil ang baba ko. I'm sorry, may iniisip lang ako. Paliwanag niya. Taningala ko siya at kunot noong tinitigan. I wanted to ask what's bothering him pero gusto kong siya mismo ang magsabi ng bagay na iyon sa akin. Marahang umiling siya na mukhang walang balak na i-share ang nasa isip. Want to grab some beer? Alok niya. Tumango ako. Wait for me there. Sabi niya at itinuro ang minibar sa gilid. Tinignan ko iyon at saka nakangusong tumango. Nagulat pa ako na bigla niya akong nakawan ng halik sa labi. Kunot noong tiningala ko siya. Kung makapagpalit ng mood ha, dinaig pa ang babae. Kanina ka pa nakapout. So I assured you were asking for a kiss. Sabi niya't unti-unting umisi. Hinampas ko siya sa dibdib at inarapan. Ang kapal talaga. Sabi ko at papadyak na naglakad papunta sa minibar pero napigilan niya agad ako at hinaklit sa bewang. Napatili ako nang pangkuin niya ako at binuhat palapit doon at saka inuupo sa isang high chair. Humahalakak siya habang hindi pa rin ako binibitawan kahit na nakaupo na ako doon. Huwag mo akong tinatawa-tawanan dyan. Nakairap na reklamo ko at sinubukan tanggalin ang braso niyang nakayakap sa bewang ko. Lalo lang siyang tumawa nang hindi ko iyon matanggal. Nakakainis, porke alam niyang malakas siya. Why are you sulking again? Tanong niya at saka hinalikan ako ng mabilis sa pisngi. Umirap ako at hindi siya sinagot. Binigyan niya ulit ako ng isang mabilis na halik sa kabilang pisngi. Ayaw mo magsalita? Magkahalong pagbabanta at paglalambing ang tono ng pagtatanong niya. Umingos ako at hindi pa rin siya sinasagot. Alright, I'll kiss you non-stop if you want. Bantaan niya. Isang mabilis na halik sa tungki ng ilong ko at saka tinitigan niya ako ulit. Hindi pa rin ako nagsalita kaya hinalikan niya naman ako sa noo. Nang hindi pa rin ako sumagot ay nakita kong bumaba ang mukha niya at tinitigan ang labi ko. Nang gumalaw siya ay naipikit ko ang mga mata ko para intayin ang paglapat ng labi niya sa akin pero ilang sandali lang ay halakak niya ang narinig ko. Agad na napadilat ako at naabutan siyang kinakagat ang ibabang labi habang nakangisi pa rin. Hinampas ko ang dibdib niya nang makuhang pinagtitripan niya ako. Kainis? Sabi ko at humalukip-kip habang iniirapan siya. Tumawa na naman siya at saka idinikit ang tenga sa balikat ko.
Muntik na ako mapaigta dahil sa pagtama na mainit na hininga niya sa leeg ko. Bakit pang sungit na naman ang baby ko? Di mo ba ako na-miss? Lambing niya at sinubukang halikan ang leeg ko. Itinagilid ko ang ulo ko dahil sa kiliting nararamdaman. I also felt something throbbed down there. My gosh, Hana. Katatapos niyo lang kanina. Tumikim ako at naalala ang galit ko kanina. Mukhang okay na naman na siya kaya pwede na siguro kami mag-usap. Christy, called you. Ano? Nareplyan mo na ba yung mga text niya? Pasimpleng tanong ko at hindi ko mapigilang hindi siya irapan. She did? Parang gulat pa na tanong nito. Lalo akong napairap. Yeah, alam na alam niya ang date at oras ng dating mo ah. You must have a constant communication for her to know that. Nakaingos na sabi ko. Dumukot siya sa bulsa at nakita kong chinek niya ang phone niya. Ilang sandali lang ay sumulyap siya sa akin habang nagtatype ng kung ano doon. Of course, she knew it. We were together in that conference. Walang anumang sagot naman niya. But hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Magkasama kayo? And why you didn't tell me? Inis na tanong ko. Kanina pa ako tinatamaan ng salos dahil sa pagtawag niya kay Kieran kahit na magkasama naman pa sila ng mahigit 1 linggo. Ilang sandaling tumitig siya sa akin bago taas ang kilay na sumagot. You already know that we're colleagues, right? At isa pa lahat ng department heads ay kasama ko. It wasn't like we went there alone, so don't fret baby. It's for work. Kibit balikat na sagot niya. Nag-init agad ang pisngi ko at hindi nakapagsalita. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko pagdating sa Christy na iyon. Siguro ay dahil alam ko may gusto siya kay Kieran kaya iba nagiging dating niya sa akin. At ayun naman pala at marami sila. Pero bakit kailangan pa niyang tumawag at i-check kung nakauwi na si Kieran? Girlfriend ba siya? So ano ang dahilan? Bakit ka nakasimangot? And why are you suddenly mentioning Christy? Napatigil siya sa pagsasalita kaya napatingin ako sa kanya. Nanliit ang mga mata niya. Napalunok ako ng sunod-sunod. Don't tell me. Sinadya niyang bitinin ang sinasabi. Napasingap ako at umiling. No, I'm not. Hindi ako nagsaselos, no? Depensa ko. Agad dahil sa nabasa kong panunukso sa mga tingin niya. Tumingala siya habang nagpipigil ng ngiti. My heart skipped a beat while watching him. Tumikim ako at nag-iwas ng tingin. Alright. Tumatangong sabi niya pero hindi pa rin nawawala ang ngisi. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Was it really obvious that I'm jealous? Anyway, ano pala yung sasabihin mo? You said that was important. Sabi niya at tinitigan ako ng seryoso. Napalunok ako bigla. Bigla tuloy ako nahiya na i-open iyon. Never mind. Hindi naman talaga iyon mahalaga. I insist. Seryosong sabi niya. What is it? He added while staring intensely at me. Bumuntong hininga ako bago nagsalita. Yumuko ako at itinuon ang atensyon sa mga kamay ko. About us. Simula ko. Okay, what about us? Tanong niya habang hinahawakan ng kamay ko. Napatingin ako sa kanya nang marahang pisilin niya iyon. I don't think we should hide our relationship. Naiyang pag-amin ko at agad na napayo ko dahil sa biglang pag-iinit ng mga pisngi. So, what exactly do you want, baby? Tanong niya na alam kong titig na titig siya sa akin. Tumikhim ako at sinalubong na ang tingin niya. I want us official. Diretsong sabi ko. Bumukas ang kaunting gulat sa mga mata niya pero napalitan din kaagad iyon ng kung anong ningning. Is that it? Tanong niya. Napalunok ako. Kung ayaw mo, hindi ko na natapos sa sasabihin ko nang siilin niya kaagad ako ng mainit na halik sa mga labi. So una ay dahan-dahan lang pero unti-unti iyong naging mapaghanap at lumalim pa nang magsimulang gumalaw ang mga labi niya. Mariing napapikit ako at tinugon ang may init niyang mga halik. Pareho kaming kinakapos ng hininga nang maghiwalay. Titig na titig siya sa akin. Kahit na namumungay ang mga mata niya, ay kitang-kita ko doon ang ningning. He looked really happy kahit na seryoso siyang nakatitig sa akin ngayon. I love you, Hana. Sambit niya na mahabol ang hininga.
Napasingap ako at ilang beses na napalunok. This is the first time that I heard him say that he loves me. I can't believe I am hearing it now. I really thought that it was okay not to hear those words as long as you're happy. But now that I am hearing it, iba ang pakiramdam na marinig yun mismo galing sa kanya. Ang malamang mahal niya ako ay sapat na para mawala ang lahat ng kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Hearing him say that he loves me made me want to scold myself for being inconsiderate of his feelings. I have judged him numerous times without even trying to know the truth. Sa pagitan ng edad namin ay masasabi kong immature pa akong maituturing dahil sa mga kung ano-anong pinag-iisip ko tungkol sa kanya. He cupped my face and found his way to my ears. Muling napapikit ako nang tumama ang mainit na hininga niya doon. And I have no intention of hiding everything about us. Hindi kita kayang itago. Pwera na lang kung kapakanan mo na ang nakataya. He whispered in my ears. Napasinghap ako at parang walang salitang maaaring makatumba sa sayang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Hindi ako nakapagsalita dahil hindi pa rin lubos na napoproseso ng utak ko mga sinasabi niya. Siya na ang kusang bumitaw ng yakap sa akin para harapin ako at muling titigan. I have an upcoming interview for a bachelor's magazine next week. I'll tell them about us, alright? Nakangiting sabi niya habang hinahaplos ng hilalaki ang gilid ng mga labi ko. Marahang tumango ako at pagkatapos ay inilagay ko ang braso ko sa leeg niya. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya matapos kong gawin iyon at bigyan siya ng matunog at mariin na halik sa mga labi. Baby, can I sleep here tonight? Nakangiting tanong ko. Lumawak ang ngiti niya at nagulat ako nang bigla niya akong buhatin. Kieran! Tili ko at hinampas ang balikat niya. Who told you that I'd let you go home tonight anyway? Sabi niya at nagsimulang humalik sa leeg ko. Nakiliti ako sa ginawa niya pero na magsimula siyang lumakad papasok sa kwarto niya ay nagpaubaya na ako. I have a big problem, kambal. Tila nahahapong sambit ni Honey at agad na humilata sa kama. Pagkatapos maitapon ang pouch bag sa kung saan. It's my 5th day here in Paris at mula nang dumating ako dito ay hindi pa kami nakakapag-usap ng matino dahil sobrang hectic ng schedule niya. Ngayon ay kagagaling niya lang sa isang event kasama ang mga models na personal na kilala ni Tita Kylie. Isinasama niya ako pero nagpa siya kung huwag na muna dahil hindi pa gaanong nakaka-adjust ang body clock ko at mukha ako magkakaroon ng flu dahil sa biglang pagbabago ng klima. Sa amin dalawa ni Honey ay ako mas mahina ang immune system. Sa amin dalawa, ako ay nagmana kay Daddy. Problema? Kunot ang noong tanong ko matapos ma-send ang reply ko sa chat ni Kieran at saka hinarap siya. Mula sa pagkakadapa sa kama ay tumihaya siya at nakatulalang tumitig sa kisame. I'm so exhausted and starving at the same time. I don't know what to do first. Should I eat? Or should I just sleep and rest? Ano sa tingin mo, kambal? Ang hirap mag-decide? Sagot niya at parang timang na ginulo ang bangs. I rolled my eyes at her. Sometimes, I don't understand how we became twins. Magkaibang magkaiba ang ugali namin kahit na parehong-pareho ang mukha. She's very confident and I am the timid one. She's a fighter and a risk taker. At ako naman imistulang damsel in distress. Magkasalungat man ay pareho naman naming mahal ang isa't isa. Napailing ako habang pinapanood siyang nai-stress sa walang kakwenta-kwentang bagay. Mukhang mas malakang problema mo sa utak, honey. Naiiling na sabi ko at ibinalik ang tingin sa phone ko nang mag-vibrate at tumunog ang messenger ko sa tawag ni Kieran. Kinagat ko ang ibabang labi at napatingin kay Honey na tulala pa rin sa kisame. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa kanya ang tungkol sa amin ni Kieran. Maybe one of these days kapag medyo lumuwag na ang schedule niya. Sa ngayon ay busy pa siya at wala na halos oras na makipag-usap kaya hindi ko na muna aabalahin. Iniisip ko lang kung ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang kami na ni Kieran. Kinagat ko ang ibabang labi nang makaramdam na naman ng kung ano sa tiyan ko. Why don't you answer that? Sino ba yung tumatawag na yan?
Gulat na napatingin ako sa kanya na bigla siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. I think she's too sleepy to talk right now dahil halos nakapikit na siya at humihikab. Later honey, hindi naman importante. Sagot ko at nag-type ng message para kay Kiran. I'll call you back. Kausap ko pa si honey. Agad-agad naman niyang nasin ang message ko at agad ko rin nabasa ang reply niya. Okay baby, I missed you. Napangiti ako ng todo sa smiley na ginamit niya dahil parang biglang nag-flash sa isip ko ang mukha niyang nakapout. Nang mag-angat ako ng tingin ay naabutan ko si Honey na kunot ang noong nakatingin sa akin. Napasingap ako at biglang kinabahan. Agad na ibinulsa ko ang phone ko at tumikim. Nasaan na nga ba tayo? Tanong ko dahil parang bigla ako nakalimutan kung anong pinag-uusapan namin. Sino ba yung kachat mo at mukha kang kilig na kilig dyan? Naghihikab na tanong niya at bahagyang napapapikit. Wala. Don't tell me na kapag balikan ka sa two-timer mong ex. Bulalas niya at bahagyang nalaki ang mga mata. Kitang-kita ko doon ang pagod dahil medyo namumula na ang mga mata niya. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Hindi At saka ikakasal na yun next month. Kibit balikat na sagot ko. Sa sobrang dami naming mutual friends ni Joel ay ilan na ang nag-share noon sa social media account ko at ilang araw ko na rin nakikita iyon sa newsfeed ko. Joel's fiancé was quite well off, kaya paniguradong hindi basta-basta magiging kasal ng mga ito. Nalaman kong anak ng politician ng babae at ang nanay naman nito ay galing sa mayamang negosyante. It was also a good thing that only a few friends knew about us. Kung hindi ay baka madawit pa ang pangalan ko sa kanila. Really? But you don't look affected, huh? O pinipigilan mo lang magmukhang miserable dahil alam mong pagagalitan kita? Pang-aasar niya. Umirap ako at tinaasan siya ng kilay. I'm not miserable, honey. Isa pa, I'm totally fine now. I've got over him months ago. Sabi ko at kinagat ang ibabang labi nang maalala si Kiran. Gusto ko na magkwento sa kanya pero mukhang hindi ito ang tamang oras dahil pagod siya at kailangan magpahinga. Oh, why are you biting your lips? Nagdududang tanong niya habang tinititigan na pala ako. Nakangising umiling ako. Wala lang. Oh, what's with that smirk? Bakit ka mukhang kinikilig dyan, ha? Don't tell me. Oh my God, sino yan? Halos patiling tanong niya at tumayo para agawin ang phone ko. Agad na hinawakan ko ang bulsa ko dahil alam kong pilit niyang kukunin iyon. Who's that guy in your messenger, ha? I know your password. I will hack you. Pangulit niya pa. As if tawa ko ng tawa nang makalabas sa kwarto niya. At dahil pagod nga siya ay hindi naman na siya humabol pa. Nakahinga ko ng maluwag nang makapasok sa kwarto ko at mahiga sa kama. Ngiting-ngiting kinuha ko ang phone ko para tawagan si Kiran. It's almost 12 midnight here, so he's probably in his penthouse now. Hindi siya sumagot sa unang tawag ko kaya inayos ko muna ang kama ko at naghanda na sa pagtulog kahit hindi pa naman ako gaanong inaantok dahil nakatulog din ako kanina. Nakahiga na ako at nagbabasa nang tumunog ang messenger ko sa tawag ni Kiran. Nakangiti ako nang sagutin iyon at agad na nakita ko siya sa screen na topless at kasalukuyang nagpupunas ng towel sa buhok. Napalunok ako nang makitang nakatapis lang siya ng tuwalya sa bewang na halatang kalalabas lang ng banyo. This guy's confidence is unbelievable. Hi baby, did you wait for too long? Akala ko kasi mamaya pa kayo matatapos sa pag-uusap kaya naligo na muna ako. Paliwanag niya at naupo sa kama. He dropped his phone in the bedside table and continued wiping his hair. Lalo ko tuloy nakita ang kabuuan ng katawan niya. Gusto kong mag-iwas ng tingin pero baka asarin niya na naman ako kapag nalata niyang naiilang pa rin ako makita siyang ganoon. Baby, tawag niya at tinigil ang pagpupunas sa buhok nang hindi ako sumagot. Ibinaba niya ang tawa at pinulot ang phone niya at tumitig sa screen. Drum, he looked really handsome up close. Lalo na ngayon na nakababa ang medyo basa pa niyang buhok. Pulang-pula din ang labi niya, nakitang-kita ko ngayon dahil sa lapit na mukha niya sa camera. Gosh, I missed him already. Mag-iisang linggo pa lang ako dito pero parang mas gusto ko na lang na bumalik ng Pilipinas at doon na lang magbakasyon. Hesitant ako kung ipapaalam ko ba sa kanyang bala ko nang sabihin kay Honey ang tungkol sa amin. What is it, baby? Is something bothering you again? Tanong niya na makita ang reaksyon ko.
Minsan ay bilib din ako sa lakas ng pakiramdam niya. He somehow knew if I am bothered or what. I think he was being too observant while I was wasting all my time just staring and secretly praising his almost perfect features. Napairap ako dahil sa naisip. I am planning to tell Honey about us. Sabi ko at umiwas ng tingin sa screen. Saglit na natahimik siya pero maya-maya ay narinig ko mahinang halakak niya kaya napatingin ulit ako sa screen.